Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya, ang paglobo rin ng mga napapaulat na online scam at cybercrime. Kung kaya't ang ilang grupo ay sinusulong ang ligtas na paggamit ng internet sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Safer Internet Day. Alamin sa news na ni Salima Refran. #SID 2014. Yan ang online campaign ng mga nagsusulong ng Safer Internet Day ngayong araw. Ika-11 taon na itong inoobserbahan sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamumuno ng SaferInternet.org at ng European Commission. Pero dito sa Pilipinas, di pa ito lubusang naipatutupad. Theme for 2014 is Let's Make a Safer Internet Together. We will organize online safety sessions in local schools in Puerto Galera to talk to children about internet safety and how to stay safe. Ayon sa tala ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG, mula 2010 ay tumaas ang bilang ng cybercrime sa bansa. Nangunguna noong nakaraang taon ang internet fraud at scam na may halos 200 naiulat na kaso. Sumunod ang harassment at pananakot, libel, hacking, identity theft at credit card fraud. Ang Arts and Relics researcher na si Regina Estrada na biktima ng online fraud. Kwento niya, sa unang online transaction niya ng pagbebenta ng mga antigong Japanese documents sa internet, isang umano'y art thief ang kanyang nakasalumuha. Yung middleman sa Japan, hindi siya nag-okay nung ito na. Hinihingi niya yung authentic na ganito. Sabi ko, may scan naman yan eh, natitrace naman yan eh. Kailangan may hawak din ako, hindi ko pwedeng ibigay lahat sa'yo. Tapos yun na, inaway niya na ako, na nilait-lait niya ako. Kaya suportado niyang iba't ibang hakbang para panatilihing ligtas ang cyberspace. Kailangan maging aware tayo sa nangyayari. Hindi yung, teka muna, nagre-rent lang ako, ganito, ganyan. Dapat alam mo yung karapatan mo bilang tao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, maski online. Ayon pa sa PNP ACG, nagbigay ng oportunidad sa mga kawatan ang internet para makapanloko. Kailangan proactive. Lagi natin iniisip yung possible na mangyayari, yung possible na gagawin ng mga loko, lalo na sa internet. Pero di naman lahat sa internet ay mapanganib. Ang kailangan lang, suriing mabuti kung paano mapapanatiling ligtas ang sarili sa cyber world. Technology side, install filters. There are free software available, but that doesn't work on its own. You also have to have some sort of internet safety agreement with children. Salima Refran, GMA News.